Ito po ay panawagan ng pagkakaisa ng taong bayan na dapat ng ibabaw ang saligang batas. Ang panawagan ng taong bayan, Korte Suprema! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Oying Remulla! Ating labanan! Oying Remulla! Ating labanan! Oying Remulla! Ating labanan! Oying Remulla! Ating labanan! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! Korte Suprema! Ipaglaban! Korte Suprema! Ipaglaban! Rule of law! Ipaglaban! Okay, tabi mo na tayo! Tabi na po tayo! Tabi na po na! Mga mag-awag, tabi na para hindi tayo nakaharang at magsisimulan na ang mga isayang kahain at pagdulong sa Korte Suprema. Attorney Topacio, your announcement. Makikita niyo po ang makaysayang paghain ng reklamo para sa mga naglalamastagan sa ating kataas-taasang hukuman. Ito po si Anthony Marcolino para magpaliwanag pa. Hello. Ito yung i-file po natin. Kasama ko si Attorney Rolex Supico. Mag-file po tayo ng petition to declare for indirect contempt against Richard Vidarian and Percival Sendenia. Ano yung ginawa ni Sendenia, ni Congressman Sendenia? Forward kayo, forward. Wala na, Des. Attorney Topacio, please come forward. Congressman, please come forward. Yung second tema. Okay, sige. Sisimulan ko si Attorney Marcolino. Sige. Basta mo na, pasar. Okay? I will give to Attorney Marcolino. Right now, wait. Magandang umaga sa atin lahat. Kasama ko si Attorney Topacio yung question ko. Yan na, ito. Kasama ko din si Attorney Rolex Supico at lahat po ng mga concerned lawyers. Mag-file po tayo ngayon ng petition for indirect contempt against Congressman Percival Sendenia. Second, Professor Richard Vidarian at yung best friend, si Attorney Topacio, si Secretary Larry Gadon. Yes! Larry Gadon! Asunod! Larry Gadon! Asunod! Nagsabi nun, ha? Hindi ako. Ang girls po natin, for example, si Percival Sendenia, sinabihan niya Supreme Court na Supreme Counselor ng mga corrupt ng mga opisyales. Second, itong si Richard Vidarian bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Yes! Bakit? Kasi kung wala ng credibility ang Supreme Court, wala ng matirang justisya sa Pilipinas. That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon
after this, pupunta na ako sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those three individuals for indirect secondary. Yes, sir. Ang question, pagbalik na, malate na sa filing. Filing mo na, filing. Dari ganon! Babalik po. Mga kababayan, sa araw nito, ang nalawanan po sa Atty. Manny Luna and Gilson Cardeva, you join inside, manatili kami sa labas po. Good morning. Ang Gilson Cardeva, you're expected to join sa loob. Mga kababayan, si Ka-Eric po ito, ng Sentrong Alyansa ng mga mamamayan para sa bayan. Panahon na po na tapusin ang pananahimik ng silent majority. Ang mga nagari-arian ng mga minority bully, kagaya ng mga hilaw na komunista na akbayan, yung grupong pinanggalingan ko na mga pinupunduan ni Marcos at Romualdez, ang Communist Urban Operatives ng Makabayan Black, at ang mga alipores na mga magnanakaw na congressman ni Martin Romualdez. Lahat sila ay ayaw kilalanin ang hatol at pagdesisyon ng Korte Suprema. Marapat lamang po na magsalita ang taong bayan, sapagkat sa ating demokrasya, ang pag-iral at pangingibabaw ng batas ay higit pa po sa ambisyon ng mga swapang na politiko na gustong mag-ari-arian sa ating bayan. Kaya ngayong araw na ito, ang panawagan ng sambayanang Pilipino, Korte Suprema, Viva Laban! Korte Suprema, Viva Laban! Rule of Law. Viva Laban! Malinaw po na ang boses ng sambayanang Pilipino ay hindi pwedeng i-hostage ng mga bully minority na ito. Na alam natin, ang kanilang layunin ay ambisyon politikal at hindi ang pananagutan sa gobyerno. Kung mayroong dapat managot, ay dapat sinabi ni Marcos na ang mananagot sa flood control, isama niyang sarili niya at ang mga audiensyang buhaya na pumapalakpak ng mga magnanakaw ng flood control. Pag ginawan, si Maestro pag ginawan po ay magsasalita. Hinggil dito, isa po ito sa bumuo ng pinakaunang grupo na Marcos Alisian at mamamayan ayaw sa digmaan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito tayo ngayon sa kataas-taasang hukuman ng ating Republika ng Pilipinas. Pero nung tatawag po ako ng NAICO sa Kamara, tinanong ako ni Congressman Amante, Mr. Pagkinawan, are you a lawyer? Ang sagot ko po, hindi po ako lawyer. Mr. Pagkinawan, sabi ni Congressman Amante, kung hindi ka abogado, bakit marami kang nalalaman tungkol sa isyong ito? Ang sabi ko po kay Congressman Amante at sa TRICOM, Your Honor, marunong lang po akong magbasa. At yan mga kabansa, ang huwag niyong kalilimutan na hindi dahil kayo ay abogado, wala na rin kayong karapatang pantao. Hindi dahil ikaw ay abogado, tama ang ginagawa mo. Hindi dahil ikaw ay abogado, marunong ka na sa lahat ng bagay. Kaya dito sa simple na issue, maraming abogado, mga dating coach, ang mukhang mali ang pananaw ukol sa batas. Bakit po? Simple lamang ang issue dito sa impeachment ni Sara Duterte. Ito ba ang una o pang-apat na kaso na sinuwi
komite sa mababang kabulungan para ikonsidera na maging resolusyon at ito ang iaakyat sa Senado. 1, 2, 3, 4! Marunong ba kayong magbilang? Pag-apat ho ang isinumite sa Senado. Anong ginawa rin sa tatlo? Minotbol. Nilagay ho sa filing cabinet. Pero klaro-klaro ultimo sa House Rules na first, a verified complaint must be submitted. Anong ibig sabihin ng verified? Isang kasulatan na naglalagay ng mga issue at mga argumento at ito sinupad sa harapan lang ng isang notaryo. At kalakip ang ebidensya. That is a verified complaint. Second, itong verified complaint must be endorsed by a member of the lower house. Number 3, this must be received by the Secretary General's office and endorsed to the Speaker of the House for scheduling for the plenary, and it must be endorsed to the Committee on Justice within 10 days. Ito po ba ay verified complaint? Ito pang-apat? Yung pang-una, pangalawa, pangatlo? Yung po pinangabayan ay verified complaint. 1 check. Ito po ba ay in-endorso ng isang membro ng mababang kapulungan? 2 checks. Ito ba ay tinanggap ng Secretary General? 3 checks. Ito ba ay pinakita ng Secretary General sa Speaker? Hindi na ho natin malaman dahil nawalang parang bula ang first impeachment complaint. Nagpahal ng bayan muna, ganun din ang nangyari. Nagpahal ng mga kapalian, ganun din ang nangyari. Viva Laban! Viva Laban! Viva Laban! Ngayon naman po, pakinggan natin